Hello, good morning everyone. It's Saturday and welcome back to our channel. So ngayong araw na to ay gagawa tayo ng 6-in-1 DINRAIL AC monitor connection. Ito kasi yung madalas na mga ginagamit ko sa solar setup natin at in fact dun sa mga ini-install natin, ito rin yung nilalagay natin. So meron pang isa nito na ginagamit yung yan makikita nyo dyan sa screen. Ito naman yung this is also a DINRAIL. However, ito kasi makokonect mo siya sa internet. You can access that through your cell phones and anywhere basta meron kang internet, you can access that DINRAIL. Pwede mo siyang i-shut down or i-turn on and maano mo yung parameter settings niya, ma-adjust mo. Kaso nga lang may kamahalan yan. I believe nasa 1,000 plus yan or more or less 1,500. Pero still ilalagay ko yung link niyan dito sa baba ng description box natin para kung gusto nyo ma-access nyo. And also mas madali kasing i-wiring yan compared dito sa ating isang DINRAIL na ito. Yung link nito ay ilalagay din natin dyan sa baba kung saan ko ito nabili. We need also this one, yung natin MCB breaker from Shint. So this is a 16 amps AC breaker. Yan yung gagamitin natin dito. And also itong apat na gang na outlet. This is a 10 amps 250 volts. And yan. So ang kailangan natin dito ay we need to use kahit mga scrap lang na wooden na mapaglalagyan natin ito para may kabitan siya. Kasi ang plano ko nito, magte-test tayo yung parating nating inverter. Nag-order ako noon, so habang wala pa ay gagawa na tayo ahead of time ng ganitong pang tester kasi i-stress test natin yun. Sasaksakan natin ng mga mabibigat na load para makita natin kung talagang aabot doon sa rated capacity na sinasabi ng store. So kailangan natin na meron tayong monitor para matest natin yung capacity nun, kung ilang wattage ang kaya niyang ibigay. So pagdating nun, gagawan din natin ng review. So habang inaantay natin, hindi masayang yung oras, ay gagawa na tayo nito. And also papakita ko rin sa inyo later at this video yung proper correct wiring nito sa ating mga solar setup. So ang gagawin ko nito parang extension lang, ipa-plug lang natin sa inverter at dito tayo magpa-plug in ng mga load na itetest natin para makita natin dito yung wattage niya. Mabuti pa i-plug natin at let's try na paganahin ito para maipakita ko sa inyo. Saglit lang. Okay, so pinower up lang natin but hindi ganyan ang connection niyan. Nilagyan ko lang ng input dyan na 220 volts para makita lang natin yung actual display and yung features sa loob ng ating monitor na to. So ngayon dito kasi makikita natin yung wattage, yung kilowatt hour niya. Kung halimbawa matagal natin ginamit, dito magre-reflect yung kilowatt hour and yung voltage. So dito meron siyang reading 239 volts. So ang gamit ko dyan ay inverter lang using itong ating battery dito, yan dyan sa gilid. Okay, so yan lang gamit ko. And dito naman sa hertz makikita natin 56.2 yung hertz nya. And dito sa baba makikita natin yung hinuhugot dyan na amps kapag meron na tayong naka-plug dito. So yan yung mga niya, information niya and the power factor. So napakaganda nitong gamitin, kaya almost all of my setup, pati na yung mga sinesetapan natin ng solar, ay ginagamitan natin itong ating 6-in-1 AC monitor na 220 volts AC. So yan yung niya, very colorful. Pero yung isang sinabi ko, okay naman yun. Mas magandang gamitin dahil na-access mo sa cellphone mo and also ma-customize mo yung parameters. But there is a disadvantage sa paggamit nun in my experience. Anyway, sa ibang araw ko na yan sasabihin sa inyo dahil ina-update kasi yun, may update yun. And kung nagkataon na wala ka, so magsha-shut off yun, magsha-shut down at magma-malfunction. Anyways, so dito gagawa lang tayo ng saglit ng wooden
frame para malagay natin siya. So after that, balik tayo para sa pag-wiring. Okay? Okay, so dito naghanap lang ako ng mga scrap, yung mga kahoy na mga hindi na natin ginagamit. So no need na bumili pa tayo ng mga brand new na kahoy. As much as possible ay yung mga magagamit natin ay pwede na. So sinukatan ko lang yan para putulin yung hindi pwedeng gamitin. So after nyong maputol, so optional na to, pwede nyo ring pagandahin yan, i-planer nyo kung kailangan. Pero sa akin ay hindi na. So ang gagawin ko dito ay pipinturahan ko na lang to. Then dyan natin ilalagay yung ganyan, yung ating equipment sa sa DIN-rail ammeter and yung plug natin. So pinturahan ko lang saglit para mas maganda ring tingnan. Then after that ay papatuyuin natin to. Then pag tuyo na ay i-set up na natin yung ating DIN-rail ammeter at breaker dito. Okay, so natuyo na yung wooden frame natin na gagamitin. So ang gagawin natin ay ilapat lang muna natin siya dito sa ating board, then bago natin siya i-wiring. Okay, so nailapat na natin siya. So ngayon ay iwa-wiring na natin. Okay, now dito sa parting itaas, gumawa ako ng plug na ganito. Maikli lang dahil hindi naman ito extension wire. Ang use nito ay for testing, kaya maikli lang siya. So ilagay natin yung niya, yung connection. Now dito sa connection nito, as much as possible, hanapin nyo yung live. So kung ganyan yung connection nyo, kung may live and neutral kayo sa inyo, yung live connection nyo ay dito nyo ilagay sa parting left side dito. Okay, tapos then yung neutral nyo naman ay dito naman sa kabila. So kung ang supply nyo sa inyo ay line to line, so ibig sabihin yan, pag line to line, ang isang line is 110 and yung isang line is another 110 volts, so total of 220 volts. So kahit magkabaliktad yan. So dito sa amin dahil kami line to neutral, so dito ko ilalagay yung live ko dyan and yung neutral ay sa kabila. So i-connect natin. Okay, na-connect na natin siya. So dito yung live, dito yung neutral. Ngayon dito naman sa baba, magagawa naman tayo ng output dyan, papunta na dito sa ating AC ammeter and dito sa ating plug. Okay, now prepare ko na yung wirings niya. So dito yung live nyo dito ay ang connection niyan ay dadaan yan dito sa, ipapasok natin dito sa ammeter natin, AC monitor dyan, mayroong butas yan dyan. So dapat ang dadaan dyan ay yung ating live. So dito yung live connection, and syempre ang connection niyan dapat dito rin sa side ng breaker natin kung saan nakalagay yung live niya. So pasok natin to dito. So then yung neutral side natin, meron na rin yung mga needle connector para safe at magandang tingnan. So dito naman to sa ating negative side. Okay, na gumawa ako ng pang jumper dito dahil kailangan nating i-power on or bigyan ng supply yung ating AC monitor. So dito kita ko lang sa inyo, yan may butas yan dyan. So dapat ang papasok dyan ay yung ating live. So ganyan. Okay, parehas lang naman yan dyan kung dito natin yung pinadaan. So parehas lang. So dito na lang. Now dito naman, para magkaroon ng supply itong ating AC monitor, kailangan nating mag jumper dyan. So maglalagay tayo dito ng another line. So dito naman wala na ditong tinatawag na live or neutral. So anywhere of that slot ay pwede nyong i-connect yan. So ibig sabihin kahit magkabaliktad, okay lang yan. Okay, so ito pwede nyong ilagay dito, pwede nyo ring ilagay dyan. So para mas maganda at even, dito na lang natin siya sa live side. Lusin muna natin to. So dalawa ang papasok dito. Okay, so dapat mahigpit yan, hindi pwedeng maluwang. So ito namang isa ay dito naman natin sa kabila.
Okay, so make sure na maigpit, and then ito naman dito natin sa neutral side. Okay, so ilapit ko lang para mas makita. Okay, yan. So dito again, yung galing sa live natin dyan sa taas, yan, ay pumasok dito, lumabas dyan, I mean. So dito siya pumasok, at dito sa butas ay dumiretso na siya sa ating outlet. And dito naman sa neutral side ng ating outlet ay rekta na yan papunta dito sa ating neutral side ng ating breaker. Okay, so now dito nag-jumper lang tayo ng tigisang line, yan, para ma-power up yung ating DIN rail, easy monitor. Now i-test na natin kung tama at kung gumana. So dito yung plug natin, i-plug natin siya, pero bago yan takpan muna natin to para hindi tayo ma-aksidenteng makuryente. Be careful dahil this is a 220-230 volts. Okay, so maging maingat po tayo. So after testing this, aantayin na lang natin yung inverter natin. Magagamit na natin siyang pang test, at kahit sa anong operation pwede nyo itong dalhin para matest kung ano man ang gusto nyong itest. Pwede nyo itong saksakan ng aircon, ng kung anong mga matataas na load, para makita nyo kung doubt kayo kung ilang wattage consumption nya, di magagamit nyo ito. Okay, so i-plug na natin. Okay, so sana walang sasabog. Anyways, very basic wiring lang naman ito. Now i-power on na natin yung ating breaker. So dapat umilaw na yan, I mean mag-power on na siya. Okay, so successful, may reading na siya. And i-test natin. Let's plug something dito. Ano kayang pwedeng i-plug? Yun na lang drill ko. Wait, kunin ko lang. Okay, so ito na lang aking jigsaw, para hindi masyadong maingay. Yung grinder kasi napakaingay. Okay, plug natin. So check natin kung ilang consumption nitong ating jigsaw by looking into this frame dito sa display niya. Okay, okay, check. Okay, so maganda at maayos yung pagka-wiring natin. So antayin na lang natin yung inverter na in-order natin para i-test natin dito. So meron na tayong monitor. So yun lang, ganun lang po kasimple, ganun lang kadali. So once again, hanggang dito na lang po ang video natin. Sana ay nakatulong at nakabigay tayo ng konting input sa inyo. Mga materials na ginamit natin dito ay ilalagay ko dyan sa description box sa baba para ma-check nyo. And so sana ay nakatulong sa ating mga solar enthusiast, and dun sa ating mga baguhang mga nagso-solar. So maraming salamat sa pagtatangkilik nyo sa channel natin. Subscribe lang po kayo dyan para sa mga susunod nating content in the future. So hanggang dito na lang. Once again, God bless and keep safe always. Bye!